last but not the least, wow, alagaan mo yung sarili mo. Kasi wag mo i-torture. Alam kong tinorture mo na kasi nag-enroll ka sa BS Accountancy eh. Parang ito na yung last push mo sa academic era mo. Kasi after nito, like work ka na. Huwag ka nang susuko. Okay, ilaban mo siya. What's up, millennials? I'm Elaine Ira and welcome back to my channel. For today's video, I will talk about some tips and tricks or strategies na ginawa ko to pass the CIPALE board exam. So, context lang, kasi nung nag-take ako ng exam, it's May 2022. So, working na ako nun. Yun yung batch na like fresh pa pagkatapos ng COVID. I think second batch kami nun. So, kami yung batch na nag-oath taking sa Manila Hotel. Char! Kung gusto mong panoorin yun nandito, click mo lang dyan. May nauna yung October 2021. Tapos, actually naka-ano na ako dun eh, naka-list na ako na taker. Pero hindi ako tumuloy kasi feeling ko hindi ako prepared. Tsaka, nung time na yun, hindi kasi ako nakapag-leave since bago pa ako sa work. August 2021 ako nag-start sa work. Tapos, October 2021, ini-skip ko siya. Nag-no-show ako. Hindi naman siya kinount as bagsak. So, pagdating ng 2022, sabi ko sa sarili ko, magte-take na ako. Sa mga hindi pala nakakakilala sa akin, I'm Elaine Ira. I'm a certified public accountant. I'm from Lawak, Pangasinan, but now I'm residing here in Toronto, Canada. So, I only have 5 tips for you guys. So, first is enroll in a review school. Second is tell your manager that you're taking the CIPALE or LECPA. And 3, prioritize and plan purposely. 4, build the habit and schedule. And number 5, don't forget to have a rest day. So, ayun lang. 5 lang siya. And let's go! Let's start with number 1. Madami namang review school sa Pilipinas. We have RESA, CIPAR, REO, iCare. Meron pa tang iba pero yon yung mga pinaka I think sikat ngayon. Ako, ang pinag-enrollan ko is REO kasi that time, 'di ba? Kakatapos pa lang ng COVID or feeling mo nung nasa 2022 is nasa kagalagitnaan ka pa lang ng COVID. And walang face-to-face classes. Walang review schools na open. The only choice you have or we had is online class. So, from that time, parang ang thinking ko is yung may contingency plan lang for review school is yung REO nga kasi sila yung may app, may ganon and everything. At saka, tinawagan kami para makuha kaming scholar. Actually, feeling ko nasama lang ako kasi unang tinawagan yung friend ko, si Jacob. Tapos, hinugot niya kami like, sidalin po, parang gawin yung scholar. So, yun, naging scholar ako ng REO. Pero ang difference kasi, kahit naman nung review school yan, is yung materials. Ibang-iba yung materials na makukuha mo if nag-enroll ka sa review school. Different din yung approach ng mga reviewers when it comes to like attacking problems, ganyan. Meron silang mga shortcuts na ituturo kapag andun ka na sa review school. So, yun yung hindi mo makukuha if mag-self-review ka. And then also, kapag nasa review school ka, ma-prepare ka talaga kung ano yung i-expect mo sa actual CIPALE. Kasi meron silang mga, sabi ko nga yung materials, kasi mga practice exam, pre-boards, ganyan. Tapos, ayun, I think yung pinabera mo rin sa review schools is yung expertise ng mga reviewers. So, tignan mo rin kung ano sa tingin mo yung babagay sa yung review school based dun sa mga nakikita mong atake ng mga reviewers. And then number 2, tell your manager na magte-take ka ng CIPALE. Ito talaga yung nakatulong sa akin, I think, sa pagre-review ko. Kasi although some of us, ayaw nating i-share na magte-take tayo ng CIPALE. Like, gusto natin siyang i-secret. But as a working reviewee, ang ginawa ko is shinare ko sa manager ko na magte-take nga ako. And dahil doon, binigyan nila ako ng leeway or parang
Grace kasi January, nag-start ako mag-review noon, January 2022, and alam naman nating lahat as an accountant, sobrang busy. Ayan, mag-start ng sobrang busy pag January, OT na kung OT. Pero dahil dun, sinabi ko nga mag-take ako, parang sabi nila, sige pumasok ka kung anong oras mo gusto, yung mga ganon. Pero syempre mag-work pa din ako like 8 hours and above, minsan nag-OT pa. Pero yung mga ka-team ko, like, chinecheck nila ako kung okay ka pa ba? Like, syempre yung brain cells ko, diba? Gumagana siya sa work, gumagana pa siya sa pag-aaral. Pero ayun, nagla-login ako noon, I remember 12 PM na. Although kailangan naman namin mag-login like around 11 AM. Tapos prepare pa lang ako noon. Kailangan mauna kang mag-login sa mga reviewers mo para kapag lalogin sila ng around 11, mag-start na silang mag-review. Pero nahuhuli pa akong mag-login noon sa mga reviewers ko. So, ayun, pero dahil nga sinabi ko mag-take ako, pinigyan nila talaga ako ng grace. As in yung mga team ko, like, super supportive sila sa akin. And also, dahil nga sinabi kong mag-take ako, pag nag-sick leave ako, alam na nila na mag-sick leave ako para mag-aral. Like, hindi siya totoong sick. So, ayun. Pwede ko na siyang sabihin kasi hindi na ako doon nag-work. Ayun. Charot. Pero, also, kasi, diba, January ako nag-start mag-review. Ang daming nadaanan na Ang daming nadaanan na holidays. Una, Chinese New Year, People Power, Idil Fitir, Araw ng Kagitingan, mahal na araw, tsaka Labor Day. Madadaanan bago mag-May. So, every time na may holiday, naglalaan ako ng extra day na nililive ko para very long weekend siya sa akin. Para hindi mabitin yung pag-aaral ko, kumbaga, na parang, sige, go, go, go. Like, yung momentum andun. Naintindihan din nila yon na lagi akong may leave kapag may holiday. So, sabi nila, sige, hayaan na natin siguro to. Yun yung dahilan kung bakit kailangan mo sabihin sa team mo or sa manager mo. So, next naman is prioritize and plan purposely. Kasi as a working reviewee, ang kalaban talaga natin is yung time na mag-review. Hindi tayo like full-time nag-aaral. Like, kailangan pa rin nating mag-render ng work hours. So, kailangan talaga nating iplano kung ano talaga yung aaralin natin and magpa-prioritize kasi some of the topics, hindi na talaga natin yan matatouch. So, for me, ang dami ko ding inalay actually. I think sa tax, inalay ko yung mga BMBE, ganyan. Tapos co-op, ang dami palang lumabas, tapos yun pa yung inalay ko. Tapos sa law, may mga inalay din akong topics. So, ayun. Hindi talaga kaya. I think kahit na hindi ka working reviewee, may talagang kailangan kang ialay. So, you need to prioritize. So, i-assess mo kung saan ka malakas, saan ka mahina. Tapos, kung di mo alam kung saan ka malakas, saan ka mahina, mag-take ka lang ng mga practice test. Tapos, tignan mo kung ano yung natatagalan ka or ano yung hindi mo talaga kayang isolve. Tapos, alin yung kahit nakapikit ka, kaya mo siyang isolve. O, alam niyo yan. Sa FAR. Charot! So, ayun. Kung may nakita kang mahina kang topic, kailangan mo siyang balikan sa roots. Like, yung theories, balikan mo. Kasi most sa tanong sa board exam, hindi naman siya super deep. Like, very surface level lang siya. I-check lang nila kung alam mo yung topic na yon. I think ang meron lang like very deep nung batch namin is yung law. Kasi kasulok-sulukan ng batas yung tinatanong sa amin. Sobrang hirap nung time namin. Hindi ko alam kung hanggang ngayon, ganun pa rin kahirap yung law na parang di mo alam kung saan kinuha, kung anong batas ba yun. Parang hindi naman yun inaral sa business law. Parang ganon. So may times din sa akin noon na sobrang hindi ko rin gets yung topics. And bumalik ako sa books na ginagamit ko pa nung undergrad. Kasi ganong level ko siya hindi magets. Pero helpful din talaga na, ayun nga, nag-enroll ako sa review center. Kasi yung mga reviewer, kapag nagsabi sila talaga, ituturo nila sa'yo yung mga hindi naturo sa undergrad. Sasabihin nila yung rationale about dun sa problem na yun, bakit ganito isolve, ano ba ibig sabihin ng standards, yung parang ganun. Hindi lang siya kung paano mo isolve yung problem. May why sinasabi. So, ayun. From that planning na, we're going now to 4, build a habit and schedule. Ako before, since yung schedule ko nga sa work is 11, although pumapasok ako 12, nagsistart yung araw ko yung alarm ko 5, pero babangon ako 6. Kasi, di ba yung exam ng Sipale is morning? So, kailangan i-practice mo yung mind mo na gumagana na siya umaga pa lang. Kasi kung na-practice ka na gabi nag-aaral, baka yung brain mo sa gabi lang gumana. Eh, yung Sipale umaga, baka ma-mental block ka or hindi mo siya maalala kapag morning. So, ayun. Maggawa ka ng habit mo na
Ay, liwanag. Kinukuha na ako ng liwanag. Charot. So, ayun, gawa ka ng schedule mo na mag-work sa'yo, na makakapag-work around dun sa schedule mo din sa work. Kasi hindi mo naman pwede ding sabihin na, oh, wala nang work ngayon. Charot. Pwede naman. So, yung schedule ko nung ako yung nagre-review, di ba magigising ako ng 6 a.m. Ayan. I-review ko na yung mga topics na kailangan ko talagang aralin mula roots. Lalo na sa tax, kasi mahina ako sa tax. So, talagang inaral ko yung mga basics talaga. Kasi nag-memorize lang ako nung college, ng mga rates, ganyan. Pero, hindi kasi ganun yung tanungan sa Sipale. Like, hindi lang siyang, what is the rate of the interest income, mga ganyan. Hindi siya ganun. So, yun talaga yung binalikan ko. And then, i-check ko kung, like, nagigets ko siya. Best practices, ganyan-ganyan. So, ayun, before ako mag-log in sa work, yun yung ginagawa ko. Kung bakit ganun yung mga sinasagot sa mga questions, ganyan-ganyan. And then, mag-work ako. Pagkatapos ko mag-work, wala. Sarado laptop, patayang monitor. Then, after nun, magsasagot ulit ako ng mga test quizzes, practice exams, ganyan. And, paggabi naman yung after ng work yun yung quiz ko, natuloy-tuloy yung quiz. Like, hindi ko i-check yung mga tamang sagot. Kasi nakakatulong din yun if ita-timer mo yung sarili mo para ma-check mo if kaya mo bang magsagot like ng maraming problems sa loob ng limited time. Kasi sa Sipale, finish or not finish, kukunin yung papel mo. Or hindi natatanggapin kapag late ka na. So, kailangan din talagang practicean. Hindi lang kung alam mong sagutin yung problem, kung kaya mo din siyang gawin on time. So, ayun, diba, sasagutin ko siya. Hindi ko muna siya i-check, like, itutulugan kung hindi ko alam yung tamang sagot. Kasi gusto kong matulog na nag-wonder yung mind ko. Kung pwedeng mapanaginipan ko pa yung problem, papanaginipan ko. Pero, hindi ko naman nakokontrol yun. So, gusto ko lang talagang habang gabi gumagana yung utak ko. Like, hindi siya yung masarap yung tulog ko. Hindi talaga ako nakatulog ng masyadong maayos pag ganun, nung nagre-review. Pero, the next day, ayan ulit yung routine ko. I-check ko kung tama. Tapos, malalaman ko na din doon kung ano yung kailangan ko pang i-work on. So, yun yung aaralin ko for that day. So, ganun yung cycle ko nung nagre-review ako. And sabihin ko din na kailangan din talaga kapag yun nga, pag out ka na. Like, tama na, itigil na natin to. Ganun. Huwag ka nang magsagot ng chat ng mga ka-work mo. Kaya na nila yan. Huwag ka magpakabayani. Hindi lang ikaw nagtataguyod ng team nyo. Okay? Kapag sarado ang laptop, shut up. Ganon. Okay? Kaya ba? Kaya ba? And last but not the least is yung have a rest day. Kasi sabi ko nga, diba, hindi ako nakakatulog kapag yung weekdays na yun, like tuloy-tuloy yung aral ko. Ang inalat kong rest day ko nun is Sunday. Umaga, mag-church, and hapon, kakain siguro with the family, ganyan, or something. Basta, hindi ako masyadong nag-aaral that day. Like, wala yung schedule ko na 6 a.m. gigising para mag-aral-aral. Wala akong ganun pag Sunday. Tapos, I think, nakatulong din siya sa akin. Kasi nga, hindi ako nakakatulog ng maayos kapag weekday na yon. Kapag siesta talaga, nakakatulog ako ng maayos, mahimbing, wala akong iniisip, ganyan. Pero minsan, may times din talagang hindi mo mapipigilang magpa-practice test, ganyan. Pero, yung madali lang, yung pampataas lang ng confidence ba? Kasi, yun din yung labanan sa Sipale kung confident ka enough to take. Kasi never naman tayong magiging prepared, like, fully for something like this big. Pero, like, for me, this big na siya. Pero, kailangan mo lang talagang ilaban. Kasi nung ako din, sabi ko nga sa inyo, hindi ko natapos lahat ng coverage. Pero, inilaban ko pa din. Kasi, it's a matter of confidence lang din siya. Wow, hindi naman like, it's a matter of confidence lang. Pero, it's a matter of confidence din. Gets? Huwag din palang kalimutan mag-take ng vitamins. Kasi, syempre, nag-work ka na, nag-OT ka na, puwet-puwet ka na, wala ka ng tulog, tapos mag-aaral ka pa. Like, huwag kalimutan mag-take ng vitamins and eat good food. Kung pwede, huwag ka munang mag-diet. Mag-diet ka na lang after ng Sipale. Okay? Lahat tayo tumataba sa review period. Tapos, and then, last but not the least, wow, alagaan mo yung sarili mo. Kasi, huwag mo i-torture. Alam kong tinorture mo na kasi nag-enroll ka sa BS Accountancy eh. Pero, parang ito na yung last push mo sa academic era mo. Kasi after nito, like, work ka na. Huwag ka nang susuko. Okay, ilaban mo siya.
alagaan ng sarili kasi hindi pwedeng pagdating ng sipali, doon ka magkakasakit. Diba? It's so hard like that. Tapos kung may jowa ka, magpahatid ka sa kanya ng pagkain and wala mo ng baby time. Okay? Focus muna kung ano. Kasi mag-only baby time ka na after ng sipali. Okay? I think that's it for my tips. Balikan mo to kapag CPA ka na ha. Kaya i-click mo na yung subscribe button, like button, and i-share mo sa mga friends mong magtitake din ng sipali para sabay-sabay kayong pumasa. So ayun, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!